Sa likod ng matayog na pader ng Villa Silangan, may isang sigaw na matagal nang nilulunod ng katahimikan. Isang gabing akala'y simpleng rescue mission lamang. Isang biyenang iniligtas mula sa kamay ng sariling manugang. Ngunit habang sumusulong si Sargento Kalinga de Leon at ang asong kasyam na si Bantay, unti-unting nabubunyag na ang bangungot ay mas malalim, mas tuso at mas planado kaysa sa inaakala. Dahil sa bahay na ito, ang mukhang anghel ay nagtatago ng halimaw at ang mismong pagliligtas na nagbigay ng pag-asa ay maaaring bahagi ng isang nakapangingilabot na palabas. Handa ka bang tuklasin kung sino ang tunay na biktima at sino ang may hawak ng lahat ng tali sa kwentong ito? Ang basag na tunog mula sa radyo ng patrol car ang unang bumasag sa katahimikan ng hapon ni Sargento Kalinga de Leon. All units near Barrio Mahilom respond to a possible domestic disturbance at Villa Silangan. Ulitin ko, Villa Silangan. Napabuntong hininga si Kalinga. Isa na namang away pamilya na marahil ay matatapos lang din sa aregluhan. Ngunit ang sumunod na sinabi ng dispatcher ang nagpakunot sa kanyang noo. Ang tumawag ay hindi nagpakilala. Hysterical. Ang tanging sinasabi ay may naririnig siyang iyak at huni ng bubuyog. Iyak at huni ng bubuyog? Tumingin siya sa kanyang katabi sa front seat. Si Bantay, ang kanyang K9 partner, isang Belgian Malinois na may matatalas na mga mata, ay biglang nagtaas ng tenga. Tila naramdaman din nito ang kakaibang tensyon sa boses mula sa radyo. Hindi ito pangkaraniwan. Sige, dispatch! Kami na ang tutugon, sagot ni Kalinga sa radyo. At mas tinapakan ang silinyador. Pagdating nila sa Villa Silangan, isang malaking bakal na gate ang sumalubong sa kanila. Ang mismong villa ay malaki at mukhang matagal nang napabayaan. Mataas ang mga damo sa hardin at ang pintura ng mga pader ay natutuklap na. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang nakakabinging katahimikan. Walang iyak, walang sigaw. Tanging ang mahinang ugong na hindi pa matukoy ni Kalinga kung saan nanggagaling. Hello? Pulis ito. Sigaw niya habang kumakatok ng malakas sa gate. Walang sagot. Nagkatinginan sila ni Bantay. Isang ungol mula sa aso ang nagsilbing hudyat. May mali. Talagang may mali. Sa isang mabilis na desisyon, sinipa ni Kalinga ang lock ng gate. Bumukas ito ng may kalawang na tunog. Bantay, unahan mo ako. Utos niya sa mahinang boses. Agad na kumilos ang aso, ngunit hindi ito tumakbo ng mabilis gaya ng karaniwan. Bawat hakbang nito ay maingat. Ang ilong ay sumisinghot sa hangin. Sinusuri ang bawat amoy. Sumunod si Kalinga. Ang kamay ay nakaalerto malapit sa kanyang baril. Habang papalapit sila sa likod bahay, ang mahinang ugong ay unti-unting lumalakas. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ito nga ang huni ng daan-daang, marahil libu-libong bubuyog. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Isang matandang babae, nakaupo sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa upuan gamit ang isang manipis na alambre. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang balat ay puno ng mga pantal at pamumula mula sa kagat ng mga insekto. Ang pinakakilabot sa lahat, ang kanyang upuan ay nakapwesto ilang talampakan lang mula sa isang malaki at aktibong bahay ng pukyutan na nakasabit sa isang mababang sanga. Nakatitig lang sa kawalan ang mga mata ng matanda. Walang emosyon, walang buhay. Tila isang manikang basahan na iniwan sa ilalim ng araw. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Naramdaman ni Kalinga ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Sino ang may gawa nito? Anong uri ng halimaw ang kayang gawin ito sa isang matanda at walang kalaban-laban na babae? Ngunit ang reaksyon ni Bantay ang mas nagpatigil sa kanya. Imbes na tumahol o maging agresibo, ang matapang na kay Siyam ay dahan-dahang lumapit sa matanda.
Umunggol ito ng mahina, isang tunog ng pag-aalala at awa. Maingat itong humiga sa paanan ng matanda. Inilagay ang ulo nito sa ibabaw ng kanyang mga paa, na tila isang bantay na nagbibigay proteksyon. Tumingala ito kay Kalinga at sa mga mata ng aso nakita niya ang isang malinaw na mensahe. Tulungan mo siya. Mabilis na tinawag ni Kalinga ang ambulansya at backup habang pinuputol niya ang mga alambre ni hindi kumurap ang matanda. Para siyang wala sa sarili, ang kanyang isip ay nasa isang malayong lugar kung saan walang sakit, walang takot. Dinala ng mga mediko ang matanda sa ambulansya. Bago sila umalis, tinanong niya ang isang paramedic. Kumusta siya? Umiling ang lalaki. Buhay siya, sarhento, pero parang wala na ang kaluluwa niya. Naiwan si Kalinga sa hardin, kasama si Bantay na hindi pa rin umaalis sa tabi ng silyang pinagtalian. Pinagmamasdan niya ang eksena, ang bahay ng pukyutan, ang mga piraso ng alambre. Ito ay hindi basta away pamilya. Ito ay purong kasamaan. Habang nagsisimula siyang suriin ang paligid para sa anumang ebidensya, isang tunog ng mabilis na sasakyan ang kanyang narinig. Isang mamahaling itim na SUV ang humarurot papasok sa nabuksang gate at biglang huminto. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa edad 40, balingkinitan at nakasuot ng eleganteng bestida. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at gulat. Diyos ko, anong nangyayari dito? Nasaan ang aking ina? Halos pasigaw niyang tanong. Ang boses ay nanginginig. Ito marahil ang anak, si Amaria Legaspi. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, sa loob lamang ng isang segundo, isang kislap ang nakita ni Kalinga sa mga mata nito. Isang bagay na hindi angkop sa isang nag-aalalang anak. Isang bagay na malamig. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Kalinga ang isang pamilyar na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Ang instinkto niya bilang pulis ay sumisigaw. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang basta nag-aalala. Mayroon pa siyang itinatago. Ang bawat pasilyo ng presinto ay tila humahaba sa paningin ni Amaria Legaspi. Bawat pulis na madaanan niya ay tinitingnan siya. Ang iba'y may awa, ang iba'y may pagtataka. Ngunit sa ilalim ng kanyang pinraktis na ekspresyon ng pagkalito at dalamhati, isang malamig na kalkulasyon ang tumatakbo sa kanyang isip. Kalma lang, Amaria. Ito ang pinaghandaan mo. Ikaw ang biktima rito. Ikaw ang kaawa-awang manugang. Ipinasok siya sa isang maliit at malamig na interrogation room. Sa loob, naghihintay si Sargento Kalinga de Leon, kasama ang isa pang mas matandang opisyal. Ang mga mata ni Kalinga ay hindi bumibitiw sa kanya, puno ng pagdududa na halos masasalat niya sa hangin. Ginang Legaspi, salamat sa pagdating ninyo. Nais lang naming linawin ang ilang bagay. Simula ng mas matandang pulis sa malumanay na boses. Pinilit ni Amaria na manginig ang kanyang mga labi. Piniga niya ang kanyang mga kamay. Hindi ko maintindihan. Ano po bang nangyari sa aking ina? Maayos ko siyang iniwan kaninang umaga. Sinaktan ba siya ng kung sino? Ang bawat salita ay maingat na binitawan. May tamang-tamang bahid ng takot at pag-aalala. Si Kalinga ang sumagot. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Natagpuan namin si Ginang Lualhati Reyes na nakatali sa isang upuan sa inyong hardin, malapit sa isang bahay ng pukyutan. Alam niyo ba kung paano siya napunta roon? Sa isang iglap, pinamuo ni Amaria ang luha sa kanyang mga mata. Napahikbi siya, tinakpan ang kanyang bibig na tila hindi makapaniwala sa narinig. Diyos ko po, hindi na naman. Tumingin siya sa dalawang pulis. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong sawang-sawa na sa pagdurusa. Mga sir, ang aking biyenan, si Nanay Lualhati, ay may malubhang karamdaman. Inilapag niya ang isang mamahaling leather handbag
Sa mesa at mula roon ay kinuha ang isang makapal na brown envelope. Inilatag niya ito sa harap nila. Narito po ang lahat ng kanyang medical records. Binuklat ito ng kasamang opisyal. Ang mga papel ay naglalaman ng mga diagnosis mula sa mga kilalang doktor. Severe cognitive decline, dementia with psychotic features, self-harming tendencies. Ilang taon na po siyang ganyan. Patuloy ni Amaria, ang boses ay basag. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ang kanyang nag-iisang anak, ay lalo siyang lumala. May mga araw na nakikilala niya ako, pero mas madalas, para siyang nasa ibang mundo. Kung minsan, nagiging bayolente siya. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Habang nagsasalita siya, isang alaala ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Isang alaala na hindi para sa mga pulis. Isang linggo lang ang nakalipas. Nakaupo si luwalhati sa kanyang kama, tumatangging inumin ng gamuot na inaabot ni Amaria. Lason yan, mahinang sabi ng matanda. Ngumiti si Amaria. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ng biyenan. Hinawakan ang baba nito nang may puwersa. Ang tanging hawak niya ay ang kanyang kutob laban sa isang bundok ng mga dokumento at isang perpektong pagganap. Matapos ang halos isang oras, pinayagan na siyang umalis. Nagpasalamat siya sa mga pulis sa pagitan ng mga hikbi at dahan-dahang naglakad palabas, pinapanatili ang imahe ng isang nagdadalamhating manugang hanggang sa makalabas siya ng gusali. Ngunit pagpasok niya sa kanyang SUV, lahat ay nagbago. Nawala ang mga luha. Ang nanginginig niyang mga kamay ay naging matatag sa manibela. Ang malungkot na ekspresyon ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Ako to," sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ngayon ay hindi na basag o mahina. Ito ay puno ng awtoridad at pagkayamot. "May problema." May isang pulis doon, isang Sargento de Leon. Masyado siyang matanong. Nakinig siya sa sagot sa kabilang linya. "Hindi. Nagawa ko na ang parte ko. Ang kailangan niyong gawin ay siguraduhing walang anumang ebidensya na mag-uugnay sa akin. Walang mga kapitbahay na nakakita. Walang CCTV. Walang kahit ano. Naiintindihan mo ba?" Muli siyang nakinig. "Magaling," sabi niya sa huli. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Linisin ninyo ang lahat. Ang pulis na yon." Naghihinala siya. Ibinaba niya ang tawag at itinapon ang telepono sa passenger seat. Tumingin siya sa salamin, inayos ang kanyang buhok, at pinunasan ang huling bakas ng pekeng luha sa kanyang pisngi. Isang maliit at mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Laro pa lang ito, at si Amaria Legaspi ay hindi kailanman natatalo. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay tila kumakapit sa damit ni Sargento Kalinga de Leon. 2 araw na ang nakalipas mula nang mailigtas nila si Luwalhati Reyes, ngunit sa tuwing bibisitahin niya ito, parehong eksena ang kanyang nadadatnan. Isang katawang naroon, ngunit ang diwa ay wala. Nakatayo siya sa labas ng salamin ng kwarto nito. Pinagmamasdan ang matanda na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana, ngunit tila walang anumang nakikita. "Walang pagbabago, Sargento," sabi ng isang doktor na tumabi sa kanya. "Stable ang kanyang vital signs at nagagamot na natin ang mga sugat at kagat sa kanyang balat. Pero sa isip siya nawawala. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya kumakain ng kusa. Kung magpapatuloy ito, baka kailangan na nating pag-isipan ang paglipat sa kanya sa isang psychiatric care facility." Ang mga salitang yon ay parang suntok sa sikmura ni Kalinga. Isang psychiatric facility, iyon na ang magiging dulo ng kaso. Isasara bilang isang malungkot na kwento ng isang matandang nawala sa katinuan. Iyon na ang magiging panalo ni Amaria. Bumalik siya sa presinto na may bigat sa dibdib. Sinalubong siya ng kanyang hepe, si Captain Robles, KL,
Pinatawag ko ang records ni Ginang Reyes mula sa mga doktor na binanggit ng manugang niya. Lahat ay nagpapatunay sa sinasabi ni Ginang Legaspi. Sabi ng kapitan, halatang gusto nang isara ang usapin. May history ng demensya at self-harm ang matanda. Mukhang malinaw na ang lahat. Kapitan, hindi po, giit ni Kalinga. May mali sa kwento. Ang reaksyon ni Bantay, ang lamig ng mga mata ni Amaria. Hindi po ito simple. Napabuntong hininga ang kapitan at sumandal sa kanyang silya. Kalinga, alam kong malakas ang iyong kutob. Iyan ang dahilan kung bakit ka isa sa mga pinakamagagaling kong tao. Pero hindi tayo maaring kumilos base lang sa kutob. Kailangan natin ng ebidensya. At sa ngayon, lahat ng ebidensya ay pabor sa manugang. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon, sir? Pakiusap ni Kalinga. 48 oras, sagot ng kapitan. Pagkatapos niyan, kung wala kang maipakitang matibay na ebidensya ng foul play, isasara na natin ang kasong ito. 48 oras. Pakiramdam ni Kalinga ay sinasakal siya ng orasan. Paano siya makakahanap ng ebidensya mula sa isang biktimang ayaw magsalita? Habang nag-iisip, bigla niyang naalala ang eksena sa hardin. Ang kakaibang koneksyon na ipinakita ni Bantay kay Luwalhati. Isang ideya, isang desperado, at labag sa alituntuning ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, ipinarada ni Kalinga ang kanyang pribadong sasakyan sa pinakamadilim na bahagi ng parking lot ng ospital. Sa backseat, tahimik na nakaupo si Bantay. Ang matatalino nitong mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila naiintindihan ang bigat ng kanilang misyon. Magiging mabilis lang tayo, partner, bulong ni Kalinga habang isinusuot sa aso ang isang service vest. Gamit ang isang service elevator at sa tulong ng isang security guard na may utang na loob sa kanya, nagawa niyang maipasok si Bantay sa pasilyo ng kwarto ni Luwalhati nang walang nakakapansin. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Pagbukas niya ng pinto, naroon pa rin si Luwalhati sa parehong posisyon. Hindi man lang ito lumingon. Nanay Luwalhati? Tawag ni Kalinga ng marahan. Walang reaksyon. Huminga siya ng malalim at tinapik si Bantay. Sige na. Dahan-dahang pumasok ang aso sa loob ng kwarto. Bawat hakbang nito ay puno ng respeto. Huminto ito sa tabi ng kama. Umungol ng mahina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, gumalaw si Luwalhati. Dahan-dahan, napakabagal, na tila nagmumula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Ibinaling niya ang kanyang ulo papalayo sa bintana at tumingin sa ibaba. Nakita niya si Bantay. Hindi nagsalita ang matanda. Hindi rin gumalaw ang aso. Nagtitigan lang sila. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat na itinaas ni Bantay ang kanyang ulo at ipinatong ito sa gilid ng kama, malapit sa kamay ni Luwalhati na walang buhay na nakapatong sa kumot. 1 minutong lumipas. 2. Akala ni Kalinga ay wala ring mangyayari. Akala niya ay nabigo ang kanyang desperadong plano. Ngunit pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Ang mga daliri ni Luwalhati ay bahagyang gumalaw. Nanginginig, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa ulo ni Bantay. Isang haplos na halos hindi maramdaman. At mula sa mga matang matagal ng tuyo at walang buhay, isang butil ng luha ang pumatak. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Bumagsak ang mga ito sa malambot na balahibo ng aso, mga luhang matagal ng kinimkim, mga luhang naglalaman ng sakit, takot, at kalungkutan na hindi niya mailabas sa salita. Nakatayo lang si Kalinga sa may pintuan, tahimik na saksi sa isang sagradong sandali. Ito na. Ito ang unang silab ng pag-asa. Nang maramdaman niyang sapat na ang oras, marahan niyang tinawag si Bantay. Ayaw man nitong umalis, sumunod ito sa kanyang amo. Bago sila tuluyang lumabas,
Lumingon si Kalinga kay Luwalhati. Nakatingin na ito ngayon sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap sa mga mata nito, isang pagkilala, isang pasasalamat. Habang naglalakad sila pabalik sa madilim na pasilyo, isang nurse na nakakita sa huling bahagi ng eksena ang humabol sa kanila. "Sarhento," pabulong nitong sabi. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. "Hindi ko alam kung paano niyo ginawa yan, pero ano?" tanong ni Kalinga. "Kanina, habang naroon kayo ng aso mo, may binulong siya." Napatigil sa paglakad si Kalinga. "Anong sinabi niya?" "Hindi ko masyadong narinig, pero sigurado ako sa unang salita." Tumingin ang nurse sa kanya. Ang sabi niya, "Anak, anak." Hindi si Amaria ang tinutukoy niya. Ang asawa ni Amaria, ang nag-iisang anak ni Luwalhati, ay matagal nang pumanaw. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Kalinga. Ang salitang yon ay hindi lang isang simpleng bulong. Ito ay isang piraso ng palaisipan. Isang piraso na nagsasabing, ang kwento ni Amaria ay hindi lang kasinungalingan. Ito ay isang masalimuot at madilim na web ng panlilinlang na ngayon pa lang niya sisimulang kalasin. Kinabukasan, pumasok si Sargento Kalinga de Leon sa presinto na may bagong sigla. Ang salitang anak ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isa iyong susi, isang maliit na siwang sa pader na itinayo ni Amaria Legaspi. Ngunit ang siglang iyon ay agad na naglaho nang tawagin siya ng isang kasamahan. "Kael, nakita mo na ba to?" tanong ni Sargento Gomez, itinuturo ang monitor ng kanyang computer. Sa screen ay isang sikat na gossip blog at ang headline nito ay tila isang sampal sa mukha ni Kalinga. "Pulis, ginigipit ang ulirang manugang ng kilalang pamilya sa gitna ng trahedya?" Nangunot ang noo ni Kalinga habang binabasa ang artikulo. Nakasulat dito ang isang panig na kwento na malinaw na nagmula sa kampo ni Amaria. Inilarawan nito si Luwalhati bilang isang minamahal na ina na may malubhang karamdaman at si Amaria bilang ang mapag-arugang manugang na walang ibang hangad kundi ang kapakanan ng kanyang biyenan. Ang pinakamasakit, si Kalinga ay inilarawan bilang isang agresibong opisyal na lumalampas sa kanyang awtoridad, nanggugulo sa isang pamilyang nagluluksa. Sa ilalim ng artikulo, bumuhos ang mga komento. "Grabe naman yung pulis na yan. Bigyan nyo ng privacy yung pamilya." Nakakaawa si Mrs. Legaspi. She deserves an award for taking care of her mother-in-law. For sure, naghahanap lang ng pera yang pulis na yan sa mga Legaspi. Naramdaman ni Kalinga ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang dumi ng laro ni Amaria. Hindi lang sa presinto siya nito nilalabanan, kundi sa korte ng opinyon ng publiko. "De Leon, sa opisina ko ngayon din." Ang boses ni Captain Robles ay umalingaw-ngaw sa buong kwartel. Pagpasok ni Kalinga sa opisina, ibinagsak ng kapitan ang isang kopya ng nakaprint na blog post sa kanyang mesa. Ang mukha nito ay hindi galit, kundi pagod at puno ng presyon. "Nakarating na ito sa City Hall, Kael," sabi ng kapitan. Minamasahe ang kanyang sentido. Tumawag na ang abogado ni Ginang Legaspi. Nagreklamo sila ng harassment. Pinapalabas nilang pinag-iinitan mo ang isang pamilyang mayaman at may impluensya. "Pero kapitan, kasinungalingan ang lahat ng yan." Depensa ni Kalinga. "Siya ang may gawa nito kay Nanay Luwalhati. Sigurado ako." "Ang problema, Kael, wala kang pruweba." Halos pasigaw na, sabi ng kapitan. "Ang mayroon ka lang ay kutob. At ang mayroon siya ay isang batalyon ng mga abogado, mga medical record at ngayon, ang simpatiya ng publiko. Itigil mo na to, Kalinga, bago pa tuluyang masira ang pangalan ng buong presinto." "Hindi ko po ito titigilan," matigas na sagot ni Kalinga. "Kung ganoon, gawin mo yan sa sarili mong oras," sabi ng kapitan. Ang boses ay may pinalidad. "Opisyal na. Sarado na ang kasong ito.
Kung may gagawin ka pa, gawin mo nang hindi ka nakasuot ng uniforme. Maliwanag? Lumabas si Kalinga sa opisina na tila naglalakad sa kumunoy. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng sistemang kanyang pinaglingkuran. Nang buksan niya ang TV sa lounge ng presinto, ang mukha ni Amaria ang bumungad sa kanya. Nakatayo ito sa labas ng Villa Silangan, pinalilibutan ng mga reporter. Umiiyak ito. Ang bawat salita ay puno ng pagmamakaawa. "Pakiusap po, lubayan niyo na po kami," sabi niya sa mga kamera. Ang boses ay nanginginig. "Ang tanging hangad ko lang po ay ang mapayapang paggaling ng aking ina. Napakasakit na po ng aming pinagdadaanan. Sana po ay bigyan niyo kami ng privacy." Isang perpektong pagganap. At alam ni Kalinga na pinapanood ito ng buong baryo Mahilom, ng buong syudad, at lahat sila ay naniniwala sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pekeng mga luha ni Amaria, imbes na panghinaan ng loob, isang bagong determinasyon ang umusbong sa puso ni Kalinga. Kung hindi niya kayang labanan si Amaria gamit ang mga opisyal na pamamaraan, hahanap siya ng ibang paraan. Hindi na siya bumalik sa kanyang mesa. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa isang maliit na opisina sa kabilang parte ng syudad. Ang opisina ng isang dati niyang informant, isang financial investigator na may malaking utang na loob sa kanya. "Kailangan ko ng pabor, pare," sabi ni Kalinga pagkaupo niya. "Tingnan mo para sa akin ang lahat ng financial records ng isang Amaria Legaspi. Mga bank account, credit cards, investments, lahat. Lalo na ang mga transaksyon niya mula nang mamatay ang asawa niya." Habang hinihintay ang resulta, hindi mapakali si Kalinga. Kung pera ang motibo ni Amaria, dapat ay may bakas ito. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang telepono ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap ito sa kanya na may pagtataka sa mukha. "Kael, kakaiba to. Mula nang mamatay ang asawa niya, sunod-sunod ang malalaking withdrawal at pagbili ni Ginang Legaspi. Designer bags, alahas, isang down payment para sa isang kondo sa BGC. Ang gastos niya ay higit pa sa kaya ng sweldo ng yumaong asawa niya. Ito na, ang unang tunay na bitak sa perpektong maskara ni Amaria." Habang pauwi na siya, dala ang bagong impormasyon, may napansin siyang isang plain brown envelope na nakasuksok sa siwang ng bintana ng kanyang kotse. Walang pangalan, walang anumang marka. Kinakabahan, binuksan niya ito. Sa loob ay isang litrato ni Amaria. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant, tumatawa ng malakas. At ang kasama niya sa mesa, ang kausap na nagpapatawa sa kanya, ay hindi pamilyar. Isang lalaking hindi niya kilala. Ang litrato ay malinaw na kuha ng palihim. Tinitigan ni Kalinga ang litrato. Ang Amaria dito ay hindi ang ulirang manugang na umiiyak sa TV. Ang Amaria dito ay masaya, walang inaalala, at may kasamang iba. Sino ang lalaking ito? At sino ang nagpadala ng litratong ito sa kanya? Naintindihan ni Kalinga na hindi na lang siya ang nag-iimbestiga. Mayroon pang ibang nakamasid mula sa dilim at marahil kakampi niya ito. Ang mundo ni Luwalhati Reyes sa isang malabong halo-halo ng mga anino at tunog. Ang puti ng mga pader ng ospital, ang mahinang tunog ng mga makina, ang mga mukhang sumisilip sa kanya. Lahat ay parang isang panaginip na hindi niya magawang magising. Ang kanyang isipan ay isang magulong silid-aklatan kung saan ang mga libro ng alaala ay nagkalat sa sahig, ang mga pahina ay gutay-gutay. May mga sandaling naaaninag niya ang mukha ng kanyang yumaong asawa. Si Ricardo, naririnig niya ang tawa nito, nararamdaman ang init ng kamay nito. Ngunit sa isang iglap, ang mukha ni Ricardo ay nagiging mukha ni Amaria. Matamis ang nangiti, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng punyal. At kasabay ng pagbabagong yon, ang takot ay muling gumagapang sa kanyang kaibuturan. Isang lason
na nagpaparalisa sa kanyang dila at katawan, ang takot. Iyon ang kandado sa kanyang isipan. Ngunit may isang bagay na nagbago. May isang alaala na hindi malabo. Isang mainit at malambot na pakiramdam, ang amoy ng balahibo, ang marahang pagdampi ng isang ulo sa kanyang kamay. Si Bantay, ang aso ng pulis. Nang araw na yon, isang pamilyar na tunog ng pag-ungol ang pumunit sa lambong ng kanyang kamalayan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama si Sarhento Kalinga at sa tabi nito, ang matapat na si Bantay. Hindi na nagulat si Luwalhati. Sa halip, isang pamilyar na pakiramdam ng kapanatagan ang dumaloy sa kanya. "Magandang hapon po, Nanay Luwalhati," mahinang sabi ni Kalinga. "Dinala ko po ulit siya. Sana po ay ayos lang." Hindi sumagot si Luwalhati. Sa halip, itinuon niya ang kanyang buong atensyon kay Bantay. Itinaas ng aso ang kanyang unahang paa at maingat na ipinatong sa kama. Tila isang paanyaya. Nanginginig, itinaas ni Luwalhati ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ng aso. Sa bawat haplos, isang piraso ng ulap sa kanyang isipan ang tila naglalaho. Ang init mula sa katawan ng aso ay parang gamot na unti-unting nagpapagaling sa kanyang nanlamig na kaluluwa. Dinilaan ni Bantay ang kanyang kamay. Ang magaspang na pakiramdam ng dila nito sa kanyang balat ay naghatid ng isang kuryente sa kanyang sistema. Isang alaala ang biglang lumitaw, malinaw na malinaw. Nasa loob siya ng kanyang silid sa Villa Silangan. Malamig. Nakaupo si Amaria sa kanyang harapan. Hawak ang kanyang paboritong pulseras. Isang manipis na gintong kwintas na may palawit na bulaklak ng sampagwita, ang huling regalo ni Ricardo sa kanya. "Ito na lang ang natitira sa mga alahas ninyo, Nanay," sabi ni Amaria. Ang boses ay matamis, ngunit nanunuya. "Ibebenta ko na rin ito. Kailangan ko ng pambili ng mga gamot ninyo." Sinubukan itong abutin ni Luwalhati. "Huwag! Recuerdo." Tumawa si Amaria. "Wala nang halaga ang mga alaala, Nanay. Ang mahalaga ay ang pera." Kinuha nito ang pulseras at isinilid sa kanyang bulsa habang pilit na isinusubo sa kanya ang isang mapait na tableta. "Pulseras." Ang salita ay lumabas sa bibig ni Luwalhati na parang isang garalgal na hangin. Napatingin sa kanya si Kalinga, ang mga mata ay nanlalaki. "Anong pulseras po, Nanay?" Hindi makasagot si Luwalhati. Ang pagsasalita ay parang pagbuhat ng isang mabigat na bato. Ang takot kay Amaria ay muling bumabalik. Paano kung maririnig siya nito? Muling umungol si Bantay at isiniksik ang ulo nito sa kanyang tagiliran. Isang kilos ng pag-alo. "Ligtas ka," tila sinasabi ng aso. "Nandito ako." Humugot ng lakas si Luwalhati mula sa presensya ng aso. Hindi niya kayang magsalita, ngunit kaya niyang gumalaw. Mayroon siyang kailangang iparating sa pulis na ito, ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na pag-aalala. Tumingin siya sa bedside table. Mayroong isang baso ng tubig, isang maliit na plato ng biskwit, at isang lapis na may papel na iniwan ng isang nurse kanina. Marahan, itinuro niya ito. Agad na naunawaan ni Kalinga. Kinuha niya ang lapis at papel at maingat na inilagay sa kamay ni Luwalhati. Ang kanyang mga daliri ay naninigas at nanginginig. Halos hindi niya mahawakan ng maayos ang lapis. Ngunit nagpumilit siya. Pinilit niyang isulat ang salitang pulseras. Ngunit ang lumabas lang ay mga guhit-guhit na linya. Bigo, isang hikbi ang kumawala sa kanya. Muling dinilaan ni Bantay ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Luwalhati. Kung hindi niya kayang isulat, marahil ay kaya niyang iguhit. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas, pinakalma ang kanyang panginginig, at iginuhit ang isang pamilyar na hugis sa papel. Isang maliit na bulaklak na may 5 talulot. Inabot niya ang papel kay Kalinga. Tinitigan ito ng pulis. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkalito. "Isang bulaklak po?" Tumango si Luwalhati.
Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Unawain mo sana ang sigaw ng kanyang isip. Hindi naintindihan ni Kalinga ang ibig sabihin ng bulaklak. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang maliit at nguyang-nguyong guhit na yon ay hindi lang basta isang bulaklak. Ito ay isang mensahe, isang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa isang kaluluwang matagal nang ibinilanggo sa katahimikan. Umalis si Sargento Kalinga de Leon sa ospital na may dalang higit pa sa pag-asa. May dala siyang isang piraso ng ebidensya. Isang maliit na papel na may guhit ng isang bulaklak. Alam niyang hindi ito basta-bastang bulaklak. Ito ang pambansang bulaklak, ang sampagita. Pabalik-balik siya sa kanyang apartment. Ang isip ay ligalig. Ano ang koneksyon ng sampagita sa kaso? Isang lugar? Isang pangalan? Isang bagay na pag-aari? Kinuha niya ang litratong natanggap niya. Si Amaria kasama ang misteryosong lalaki. Pilit niyang hinanap ang bulaklak sa larawan. Baka dekorasyon sa restaurant. Baka hikaw o kwintas ni Amaria. Wala. Ang salitang anak at ang guhit ng sampagwita. 2 piraso ng palaisipan na hindi niya mapagdugtong. Napagdesisyonan niyang balikan ang simula. Ang pamilya Reyes. Sino ba sila bago pumasok si Amaria sa kanilang buhay? Kinabukasan, kahit na opisyal na sarado na ang kaso, ginamit ni Kalinga ang kanyang araw ng pahinga upang mag-imbestiga. Una niyang pinuntahan ang lumang address ng opisina ni Ricardo Reyes, ang yumaong asawa ni Luwalhati. Isa itong maliit na law firm na matagal nang nagsara. Nagbaka sakali siyang magtanong sa mga katabing establishmento. Isang matandang may-ari ng karinderya ang nakaalala pa kay Attorney Reyes. Napakabait na tao niya ni Attorney Ricardo, kwento ng matanda. Lagi niyang kumakain dito. Ang paborito niyang pampatanggal stress, yung nagtitinda ng sampagita sa kanto. Lagi niyang bumibili para daw sa asawa niyang si Luwalhati. Tumalon ang puso ni Kalinga para kay Luwalhati. Ang bulaklak ay simbolo ng pagmamahal ni Ricardo para sa kanyang asawa. Iyon marahil ang dahilan kung bakit iyon ang iginuhit ni Luwalhati. Isang alaala ng pagmamahal sa gitna ng pagdurusa. Ngunit paano ito makakatulong sa kaso? May naaalala pa po ba kayo tungkol sa kanya? Tanong ni Kalinga. Marahil isang partner sa law firm o isang sekretarya? Nag-isip ang matanda. Si Attorney Salcedo, yung partner niya. Matagal ko nang hindi nakikita. Pero ang alam ko, may opisina pa rin siya sa may bandang Escolta. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kalinga. Natagpuan niya ang opisina ni Attorney Benjamin Salcedo sa isang luma ngunit marangyang gusali. Si Salcedo ay isang matandang abogado na may matalas na mga mata at maingat na pananalita. Sa una, nag-aalangan itong makipag-usap lalo na nang malaman niyang si Luwalhati ang paksa. Wala na akong koneksyon sa pamilyang yan, Sargento. Mula nang mamatay si Rick, sabi nito. Kailangan ko po ang tulong ninyo, attorney. Pakiusap ni Kalinga. Ipinakita niya ang larawan ni Amaria at ang guhit ng sampagita. Naniniwala po akong nasa panganib si Ginang Reyes. Tinitigan ni Salcedo ang guhit. Ang kanyang profesional na pagkilos ay biglang naglaho, napalitan ng isang bakas ng kalungkutan. Sampagwita. Iyan ang tawag ni Rick sa pinakapribado niyang proyekto. Anong proyekto po? Bumuntong hininga ang matandang abogado. Tila nagdedesisyon kung magtitiwala ba siya kay Kalinga. Sa huli, tumayo ito at lumapit sa isang bakal na filing cabinet. Mula sa pinakailalim, kinuha niya ang isang may kalumaang folder. Bago mamatay si Ricardo, simula ni Salcedo, alam na niyang may mali sa kilos ng manugang niyang si Amaria. Nakikita niya ang pagkasakim nito. May hinala siyang hindi tunay ang pagmamahal nito sa kanyang anak, kundi sa pera lamang ng kanilang pamilya. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga dokumento. Dahil dito, gumawa si Ricardo ng isang paraan para protektahan si Luwalhati
Kung sakaling may mangyari sa kanya, lihim siyang nagtayo ng isang trust fund. Isang napakalaking halaga, sapat para mabuhay si Luwalhati nang marangya hanggang sa kanyang huling hininga. Itinuro ni Salcedo ang pangalan ng dokumento. Ang puso ni Kalinga ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nakasulat doon, The Sampaguita Trust. Hindi alam ni Amaria ang tungkol dito, patuloy ng abogado. Ang tanging paraan para ma-access ang pondo ay kung si Luwalhati mismo, sa kanyang katinuan, ang pipirma kasama ang dalawang trustee, ako at ang isa pa naming kasamahan. Kung mapapatunayang wala sa tamang pag-iisip si Luwalhati, ang trust ay mapupunta sa isang charity foundation, hindi sa kanyang manugang. At sa isang iglap, lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang plano ni Amaria, ang pagpapainom ng gamot. Ang pagtatangkang patunayan na si Luwalhati ay baliw, hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang yaman ng pamilya. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa isang lihim na kayamanan na hindi niya alam kung paano bubuksan. Kailangan niyang madeklara si Luwalhati na mentally incompetent para sa pamamagitan ng mga legal na butas, siya ang maging legal guardian at makontrol ang lahat ng assets nito, kasama na ang anumang hindi pa natutuklasang yaman. Kailangan kong makausap si Ginang Reyes, sabi ni Kalinga. Ang boses ay puno ng determinasyon. Mag-iingat ka, Sarhento. Babala ni Salcedo. Nang huli kong sinubukang kausapin si Amaria tungkol sa kapakanan ni Luwalhati, ilang linggo lang ang nakalipas, nakatanggap ako ng mga pagbabanta sa aking buhay. Napakadelikadong babae niyan. Habang pabalik si Kalinga sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang kasamahan mula sa crime lab. Kael, nakuha ko na ang resulta ng blood test na ni-request mo para kay Ginang Reyes noong unang araw. Napatigil si Kalinga sa paglalakad. Anong sabi? Positibo siya, Kael. May katahimikan sa kabilang linya bago ito nagpatuloy. Mayroong mataas na dosage ng olanzapine sa kanyang sistema. Isa itong malakas na antipsychotic drug. At ayon sa records ng ospital, wala ito sa anumang reseta na ibinigay sa kanya ng kanyang mga doktor. Hawak ni Kalinga ang telepono. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ito na. Ito na ang baril na kanina pa niya hinahanap. Isang tunay at matibay na ebidensya ng krimen. Pinapatulog ni Amaria ang isipan ng kanyang biyenan. At ngayon, alam na ni Kalinga kung bakit. Ang resulta ng blood test ay parang isang malakas na busina sa natutulog na diwa ni Sargento Kalinga de Leon. Ang bawat piraso ng palaisipan, ang Sampaguita Trust, ang maluhong pamumuhay ni Amaria, ang gamot na hindi inireseta, ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan ng kasakiman at kasamaang hindi niya sukat akalain. Ngunit may isang piraso pa rin na hindi akma. Ang pinakaunang piraso ng lahat, ang tawag sa telepono. Kung ang plano ni Amaria ay itago ang kanyang krimen, bakit mayroong isang misteryosong concerned citizen na tumawag sa pulis? Bakit niya hahayaang matuklasan ang kanyang ginagawa? Maliban na lang kung isang malamig at nakakakilabot na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Kalinga. Maliban na lang kung ang pagtawag ay bahagi ng kanyang plano. Dali-dali siyang bumalik sa presinto. Hindi niya pinansin ang masasamang tingin ng ilang kasamahan. Dumiretso siya sa record section. Kailangan ko ang recording at ang source number ng tawag tungkol sa kaso sa Villa Silangan, sabi niya sa opisyal na naka-duty. Pero sarado na ang kasong yan, Sarhento. Sagot nito. Basta ibigay mo sa akin, mariing sabi ni Kalinga, ginagamit ang natitira niyang autoridad. Ilang minuto ang lumipas, hawak na niya ang isang piraso ng papel na may numero ng telepono, isang unregistered prepaid number, isang burner phone. Lalo lamang tumibay ang kanyang hinala. Dinala niya ang numero sa kanyang kaibigan sa Cybercrime Division. Trace mo to para sa akin, pare. Lahat ng cell site location data
Nanaping nito nung araw ng krimen. Habang naghihintay, muli niyang tinitigan ang litrato ni Amaria kasama ang lalaki sa restaurant. Mayroong pamilyar sa mukha ng lalaki, ngunit hindi niya ito matukoy. Maya-maya, tumunog ang telepono. Ang kaibigan niya mula sa cybercrime. KL, nakuha ko na. Ang burner phone na tumawag. Ginamit lang isang beses. Pero na-triangulate ko ang lokasyon nito noong ginawa ang tawag. Nasa isang coffee shop, 3 kanto lang ang layo mula sa Villa Silangan. 3 kanto. Sapat na layo para hindi mahalata, ngunit sapat na lapit para makita ang pagdating ng mga pulis. May isa pa, dagdag ng kaibigan niya. May nakuha akong CCTV footage mula sa labas ng coffee shop noong oras na yon. May isang lalaking lumabas doon, nagmamadali, at hawak ang isang telepono. Isasend ko sa iyo ang screen grab. Pagbukas ni Kalinga ng email sa kanyang telepono, bumungad sa kanya ang isang malabong imahe ng isang lalaki. Ngunit kahit malabo, sapat na para makilala niya. Ang puso ni Kalinga ay tila huminto sa pagtibok. Ang lalaki sa CCTV footage, ang lalaking kasama ni Amaria sa restaurant. Iisa lang sila. Lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang buong larawan, sa kanyang nakakagimbal na kabuuan, ay biglang naging malinaw. Hindi aksidente ang pagtawag. Hindi ito gawa ng isang mabuting Samaritano. Ito ay isang pagtatanghal. Isang palabas na si Amaria, mismo ang direktor. Ang plano ay hindi para itago ang krimen, kundi para ilantad ito sa isang kontroladong paraan. Ipinakita niya sa mundo ang isang kahindik-hindik na eksena, ang kanyang biyenan na nawala sa sarili at sinaktan ng sarili upang ang lahat, lalo na ang mga awtoridad, ay makumbinsi sa kanyang kwento. Ang pagdating ng mga pulis ay hindi isang panganib sa kanyang plano. Ito ang pinakahuling selyo ng pagpapatunay. Ang opisyal na police report na nagsasabing si Luwalhati ay unstable, ang magiging ticket niya para makuha ang lahat. Isang napakatalino, napakalamig, at napakasamang plano. Naramdaman ni Kalinga ang pag-akyat ng galit na hindi niya pa naramdaman dati. Hindi ito galit sa isang kriminal. Ito ay galit sa isang taong ginamit ang sagradong salitang pamilya para sa isang karumal-dumal na layunin. Wala nang panahon para hintayin ang kanyang hepe. Wala nang panahon para sa mga warrant. Kailangan niyang mapuntahan si Luwalhati. Ngayon na. Nagtatakbo siya palabas ng presinto at humarurot papunta sa ospital. Sa kanyang isip, iisa lang ang tumatakbo. Baka huli na ang lahat. Baka sa mga sandaling ito ay nililipat na ni Amaria si Luwalhati sa isang lugar kung saan hinding-hindi na niya ito mahahanap. Pagdating niya sa floor ng kwarto ni Luwalhati, sinalubong siya ng 2 security guard ng ospital. Paumanhin, sarhento, pero hindi na po kayo maaaring pumasok. Sabi ng isa sa kanila, halatang hindi komportable. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Kalinga. Ang boses ay nagbabanta. May utos po mula sa management. Si Ginang Amaria Legaspi po ay nakakuha ng court order. Inabot sa kanya ng guard ang isang papel, isang temporary restraining order. Ipinagbabawal si Sargento Kalinga de Leon na lumapit sa layong 100 metro mula kay Ginang Luwalhati Reyes dahil sa di umano'y panggugulo at pagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa sa pasyente. Tinitigan ni Kalinga ang papel. Ang mga salita ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Isang pader. Isang legal na pader na itinayo ni Amaria sa pagitan niya at ng katotohanan. Nahuli siya ng isang hakbang. Sa likod ng mga guard, nakita niya si Amaria na nakatayo sa dulo ng pasilyo sa labas ng kwarto ni Luwalhati. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito sa kanya. Isang ngangiti ng tagumpay. Hawak ni Amaria Legaspi ang kopya ng court order na parang isang tropeo. Ang manipis na papel na yon ay higit pa sa isang legal na dokumento. Ito ang kanyang kalasag, ang kanyang pader, ang huling ladrilyo sa kanyang perpektong plano.
Mula sa dulo ng pasilyo, pinanood niya ang pagkatalo sa mukha ni Sargento Kalinga de Leon. Ang pagkabigo, ang kawalan ng magawa. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Ngumiti siya, isang matamis at mapanuyang ng ngiti, bago marahang tumalikod at pumasok sa kwarto ng kanyang biyenan. Sa loob, si Luwalhati ay nakatingin pa rin sa bintana. Ngunit ngayon, may kaunting kislap na sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa na sinindihan ng pulis at ng kanyang aso. Ngunit ang pag-asang iyon ay malapit ng puksain ni Amaria. "Magandang balita, Nanay," malambing na sabi ni Amaria. Umupo sa silyang katabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Luwalhati na agad namang nanigas sa kanyang paghawak. Sa wakas, makakaalis na tayo sa lugar na ito. Hindi lumingon si Luwalhati, ngunit naramdaman ni Amaria ang bahagyang panginginig ng matanda. "Nakausap ko ang mga pinakamagagaling na doktor," patuloy ni Amaria. Ang bawat salita ay parang pulot na may lason. "At sinabi nilang, ang kailangan ninyo ay isang lugar na tahimik, malayo sa gulo ng syudad. Isang lugar kung saan kayo ay maaalaga ang mabuti." Dahan-dahan, ibinaling ni Luwalhati ang kanyang mukha kay Amaria. Walang takot sa kanyang mga mata ngayon, kundi isang tahimik na pagtutol. "Huwag po kayong mag-alala, Nanay. Ako na po ang bahala sa lahat," sabi ni Amaria. Pinipisil ng bahagya ang kamay ng matanda bilang babala. "Naayos ko na ang lahat ng papeles. Bukas na bukas din, lilipat na tayo sa isang napakagandang rest house sa probinsya. Doon, makakapagpahinga na kayo ng tuluyan." Ang salitang rest house ay binitawan niya ng may diin, isang euphemismo para sa isang pribadong mental facility sa isang liblib na lugar, isang lugar kung saan walang Sargento de Leon na makikialam, isang lugar kung saan si Luwalhati ay magiging isang bilanggo habang buhay. "Ayoko." Isang salita, mahina, ngunit malinaw, ang lumabas sa bibig ni Luwalhati. Nagulat si Amaria. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita ng buo ang matanda. Ngunit ang gulat ay agad na palitan ng pagkayamot. "Anong sabi ninyo, Nanay?" tanong niya. Ang kanyang nanangiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. "Ayoko," ulit ni Luwalhati. Mas malakas ngayon, habang pilit binabawi ang kanyang kamay. Tumawa ng mahina si Amaria, isang tawang nakakakilabot. "Wala na po kayong magagawa, Nanay. Ang korte na po ang nagsabi. Ako ang inyong legal guardian. Ako ang masusunod." Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang papalubog na araw. "Sayang nga lang, at hindi na kayo maaaring bisitahin ng pulis na yon at ng kanyang mabahong aso. Nakakasama raw sila sa inyong kalusugan," sabi niya ng may panunuya. "Mula ngayon, ako na lang ang makikita ninyo. Ako lang." Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa pasilyo para sa isang huling tawag. "Hello? Attorney?" sabi niya sa kanyang abogado. "Everything is in place. Yes, the restraining order worked like a charm." Nakinig siya sandali. Ang susunod na hakbang, kailangan nating i-file ang petition para ma-declare siyang permanently mentally incompetent. Kapag nangyari yon, magkakaroon na ako ng full control sa lahat ng kanyang assets. Yes, including any undiscovered accounts. Simulan mo na ang proseso. Ibinaba niya ang tawag. Ang pakiramdam ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Binalikan niya ng tingin ang nakasaradong pinto ng kwarto ni Luwalhati. Sa likod niyon ay ang huling hadlang sa kanyang pinapangarap na buhay. Isang matandang babae na ang tanging kasalanan ay ang magkaroon ng isang napakayamang asawa. Samantala, sa labas ng ospital, nakaupo si Kalinga sa kanyang kotse, walang magawa kundi titigan ng gusali. Ang restraining order, ang paglipat kay Luwalhati, ang pag-file ng petition. Ang bawat hakbang ni Amaria ay perpektong nakalkula.
Isang chess game kung saan lahat ng kanyang piyesa ay na-corner na. Ang kanyang telepono ay tumunog. Si Captain Robles. Kalinga, nakarating na sa akin ang tungkol sa restraining order. Sabi ng kapitan, ang boses ay mabigat. Wala na tayong magagawa. Inuutusan kitang itigil na ang investigasyong ito. At para siguraduhing susunod ka, pansamantala kang suspendido. Effective immediately. Isuko mo ang iyong badge at baril bukas ng umaga. Isang suspension. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Tinanggalan na siya ng kapangyarihan. Tinali na ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa papel kung saan nakaguhit ang sampagwita. Tumingin siya sa litrato ni Amaria. Tumingin siya sa resulta ng blood test. Lahat ng ebidensya ay nasa kanya. Ngunit wala na siyang kakayahang gamitin ang mga ito. Nawala na ang lahat. Natalo na siya. Ngunit sa loob ng kwarto sa ospital, habang pinagmamasdan ni Luwalhati ang paglubog ng araw, isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang pag-asa. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang malamig at matigas na determinasyon. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Amaria. Ang rest house. Ang paghihiwalay sa kanya mula sa tanging taong nagmalasakit. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Tumingin siya sa kanyang damit na nakasabit sa aparador. Sa loob ng bulsa niyon, naroon ang isang bagay na hindi napansin ni Amaria sa kanyang pagmamadali. Isang bagay na palagi niyang daladala. Isang lumang tramilya, isang maliit na hairpin na hugis sampagwita. Ang huling regalo ng kanyang Ricardo bago ito tuluyang magkasakit. At sa loob ng maliit na tramilyang yon, mayroong isang bagay na magbabago sa lahat. Ang pagsuko ng kanyang badge at baril ay mas masakit pa sa inaasahan ni Kalinga. Ang bigat ng mga ito sa kanyang kamay ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Ngayong wala na ang mga ito, pakiramdam niya ay hubad siya, walang kapangyarihan. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang haba. Ang mga dating palakaibigang ngiti ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng mga tinging puno ng awa at pag-iwas para siyang isang pinerwisyo. Pasensya na, Kyle, sabi ni Captain Robles bago siya umalis. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Tinali ni Legazpi ang ating mga kamay. Hindi sumagot si Kalinga. Walang anumang salita ang makakapagpahupa sa bigat ng kanyang pagkatalo. Dumiretso siya sa K9 training facility. Ang tanging nilalang na gusto niyang makita sa mga sandaling iyon. Pagkakita sa kanya, agad na tumayo si Bantay sa loob ng kulungan nito. Iwinawagayway ang kanyang buntot. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit nang lumapit si Kalinga, tila naramdaman ng aso ang pagbabago sa amo nito. Nawala ang pananabik sa mga mata ni Bantay, napalitan ng pag-aalala. Umupo si Kalinga sa sahig sa labas ng kulungan at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na rehas. Inilabas ni Bantay ang kanyang nanguso sa siwang at marahang dinilaan ang pisngi ni Kalinga. Isang ungol ng simpatiya ang kumawala rito. Natalo tayo, partner, bulong ni Kalinga sa aso. Ang boses ay garalgal. Pinabayaan ko siya. Pinabayaan kita. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang walang buhay na mga mata ni Luwalhati sa hardin. Nakikita niya ang pag-asa sa mga mata nito nang dalawin nila ito sa ospital. At ngayon, ang nakikita niya ay ang mapanuyang na ngiti ni Amaria. Pinaglaruan siya, ginamit siya, at sa huli, siya ang natalo. Ang sistema, ang batas na kanyang isinumpaang ipagtatanggol, ang mismong naging sandata ng kalaban laban sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalang magawa ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang puting kwarto sa ospital, ang parehong pakiramdam ng kawalang pag-asa ay nagsisimulang bumalot kay Luwalhati. Ang umaga ay dumating na may dalang lamig at takot. 2 bagong nurse na hindi niya pa nakikita dati ang pumasok sa kanyang kwarto. Ang kanilang mga kilos
ay mabilis at walang emosyon. Hindi sila ngumingiti. Hindi sila nagsasalita. Sila ay mga tauhan ni Amaria. Oras na po para magbihis Ginang Reyes, sabi ng isa sa kanila. Inilalapag ang isang malinis na damit sa kama. Aalis na po tayo. Ang bawat salita ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Aalis na. Dadalhin na siya sa lugar kung saan wala ng pag-asa, wala ng bantay, wala ng sarhento Kalinga. Siya at si Amaria na lang, habang buhay. Naligo siya at nagbihis na parang isang robot. Ang kanyang isip ay blanko. Ang determinasyon na naramdaman niya kagabi ay unti-unting nauupos na parang isang kandilang nauubusan ng hangin. Ano nga ba ang magagawa ng isang matandang tulad niya laban sa pera at kapangyarihan ni Amaria? Sumilip siya sa bintana. Sa di kalayuan, sa parking lot, nakita niya ang isang puting ambulansya na naghihintay. Ito na ang kanyang sundo, ang kanyang karwahe patungo sa kanyang bilangguan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ito na ba ang katapusan? Ang tahimik na paghihirap na lang ba ang natitira sa kanya? Muli niyang isinara ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang alaala ng init ni Bantay, ang pakiramdam ng magaspang nitong dila, ang mga matang nangungusap na nagsasabing, laban lang, laban. Isang maliit na baga ng apoy, ang muling sumiklab sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Marahil ay huli na ang lahat. Marahil ay wala na talaga siyang pag-asa. Ngunit kung ito na ang kanyang huling araw ng kalayaan, hindi siya aalis nang hindi lumalaban. Handa na po ba kayo? Tanong ng nurse na may hawak ng isang wheelchair. Dahan-dahang tumango si Luwalhati. Ngunit bago siya tuluyang tumayo, lumingon siya sa aparador kung saan nakasabit ang kanyang lumang damit. Maari ko bang makuha ang isang bagay? Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig at mahina. Isang perpektong pagganap ng isang mahinang matanda. Ang aking tramilya, ang alaala ng aking asawa, para may kasama ako. Nagkatinginan ng dalawang nurse dahil sa awa o sa pag-aakalang wala itong anumang halaga, pumayag ang isa. Kinuha nito ang lumang damit, dinukot mula sa bulsa ang maliit na hairpin na hugis ng pagwita at maingat na inilagay sa nanginginig na palad ni Luwalhati. Salamat, bulong niya. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na metal. Ang pamilyar na hugis nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tumingin siya sa mga nurse pagkatapos ay sa ambulansya sa labas. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Ang kanilang mga kilos ay kalkulado. Ngunit hindi nila alam ang sikretong hawak niya sa kanyang palad. Hindi pa tapos ang laban. Ang loob ng ambulansya ay masikip at may amoy ng pinaghalong gamot at lumang plastik. Para kay Luwalhati, ito ay parang isang kabaong na gumagalaw. Nakaupo siya sa isang stretcher. Ang kanyang mga paa ay nakatali di umano para sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang harapan, sa isang upuan, ay si Amaria. Ang mukha ay naliluminan ng paminsan-minsang liwanag mula sa mga poste sa kalsada. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Bawat pag-ikot ng gulong ay naglalayo sa kanya mula sa syudad, mula sa tulong, mula sa pag-asa. Sa labas, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan. Ang tunog nito sa bubong ng ambulansya ay parang libu-libong kuko na kumakalampag. Isang perpektong telon para sa huling yugto ng kanyang trahedya. Sa unang ilang kilometro, katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng ulan at ang ugong ng makina ang maririnig. Si Amaria ay abala sa kanyang telepono. Ngunit nang makalayo na sila sa kabihasnan at pumasok sa isang madilim na highway na pinalilibutan ng mga puno, ibinaba ni Amaria ang kanyang telepono at tinitigan si Luwalhati. Wala na ang maskara ng kabaitan. Wala na ang pekeng pag-aalala. Ang naroon na lang ay ang dalisay at walang halong tagumpay sa kanyang mga mata. Alam mo, nanay,
Simula ni Amaria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Sayang. Kung naging masunurin ka lang sana. Kung ibinigay mo lang sana ang lahat ng walang tanong-tanong, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Hindi kumibo si Luwalhati. Mahigpit niyang hinawakan ang tramilya sa kanyang kamay na nakatago sa ilalim ng kumot. Ang malamig na metal nito ay ang kanyang tanging angkla sa katotohanan. Pero hindi. Patuloy ni Amaria, na tila kinakausap ang sarili. Kailangan mo pang maging matigas ang ulo. Katulad ng ama mo, katulad ng asawa mo. Lahat kayo, masyadong mahigpit ang kapit sa pera na dapat ay sa akin. Ilumingon siya sa dalawang paramedic sa unahan, mga lalaking halatang bayad para manahimik. Alam niyo ba, sabi ni Amaria sa kanila, ang matandang ito, akala mo kung sinong santa. Pero sa likod ng kanyang pagiging mahinhin, isang ganid na pamilya ang pinagmulan niya. Bumaling siya ulit kay Luwalhati. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit na matagal ng kinimkim. Buong buhay ko, ako ang laging naghahabol. Nagsumikap akong makapasok sa pamilyang ito. Pinakasalan ko ang yaking anak ninyo. Tiniis ko ang lahat. Para saan? Para sa mga tira-tira. Para sa allowance na parang binibigay sa isang katulong. Bawat salita ay isang dagok. Ngayon naiintindihan ni Luwalhati. Ang ugat ng lahat ng ito ay hindi lang kasakiman. Ito ay inggit. Isang malalim at nakalalasong inggit. Pero tapos na ang lahat ng yon, sabi ni Amaria. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang galing ng plano ko, hindi ba? Ang pagtawag sa pulis? Henyo! Kayo mismo ang nagbigay sa akin ng kailangan ko. Ang police report, ang medical evaluation. Lahat ay nagpapatunay na ikaw ay isang baliw na matanda. At ang Sargento de Leon na yon, ang kabalyero mo, suspendido na siya. Walang sino man ang maniniwala sa kanya. Walang sino man ang makakahanap sa iyo. Habang nagsasalita si Amaria, abala si Luwalhati sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig, ay may isang layunin. Ang tramilya na bigay ni Ricardo ay hindi lang isang simpleng palamuti. Si Ricardo, na laging nag-aalala sa kanyang kaligtasan, ay may inilagay sa loob nito. Isang maliit na bagay na tinuruan siya nitong gamitin para sa emergency. Sa pamamagitan ng kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang itinulak ang isang halos hindi kapansin-pansing butones sa gilid ng palamuting sampagwita. Walang tunog, walang ilaw, ngunit alam ni Luwalhati na may nangyari. Isang mikropono na kasing liit ng ulo ng aspile ang nagsimula ng mag-record. At ang Sampaguita Trust? Nagpatuloy si Amaria, hindi namamalayan ang ginagawa ng matanda. Aminin ko, hindi ko alam yon. Ngunit salamat sa pakikialam ng pulis na yon, nalaman ko. Isa pang kayamanan na naghihintay para sa akin. Kapag naideklara ka ng permanenteng wala sa katinuan, lahat ng yon ay mapupunta sa akin. Tumawa siya. Isang tawang malakas at walang saya. Isang tawa ng isang taong sa wakas ay nakuha ang lahat ng kanyang gusto. Sa gitna ng kanyang pagtawa, sa labas, ang mga ilaw ng ambulansya ay biglang nag-iba. Ang madilim na kalsada sa harap nila ay biglang nalinawan ng mga kumukutitap na ilaw na pula at asul. Huminto sa pagtawa si Amaria. Ano yon? Ang driver ng ambulansya ay nagpreno ng biglaan na halos ikasubsob nilang lahat. Sa kanilang harapan, nakaharang ang dalawang police car. Ang kanilang mga ilaw ay umiikot na parang mga nagngangalit na mata sa gitna ng unos. Pulis! Anong ginagawa nila dito? Sigaw ni Maria. Ang kanyang pagkapanatag ay biglang naging purong sindak. Ang pinto sa likod ng ambulansya ay bumukas ng malakas. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at nakakasilaw na ilaw, isang anino ang lumitaw. Isang pamilyar na anino. Si Sargento Kalinga de Leon. Hindi siya nakauniporme, ngunit ang awtoridad sa kanyang tindig ay hindi maikakaila.
Sa likod niya ang kanyang hepe, si Captain Robles at iba pang mga pulis. Ngumisi si Amaria. Mabilis na binawi ang kanyang pagkagulat. Anong karapatan mong harangin kami, Sarhento? May court order ako. At ikaw, suspendido ka. Maaaring suspendido ako, Ginang Legazpi. Kalmadong sagot ni Kalinga. Ang boses niya ay dinig sa kabila ng lakas ng ulan. Pero ang warrant of arrest na ito ay hindi. Warrant? Tumawa si Amaria. Para saan? Wala kang ebidensya. Ngumiti si Kalinga. Isang malungkot ngunit determinadong ngiti. Salamat sa iyo ngayon. Mayroon na. At sa hudyat niya, mula sa isa sa mga police car, isang pamilyar na tahol ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Si Bantay. Ang mukha ni Amaria Legazpi ay isang maskara ng pagkalito at paghamak. Ebidensya? Anong ebidensya ang pinagsasabi mo, De Leon? Ang salita ng isang suspendido at desperadong pulis laban sa salita ko? Ngumisi siya, puno ng kumpiyansa. Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte. Hindi sumagot si Kalinga. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Amaria patungo sa figura sa likod nito. Kay luwalhati, na tahimik na nakaupo sa stretcher, ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Sa isang halos hindi mahahalata na kilos, tumango si Kalinga. Ito na ang hudyat. Naintindihan ni luwalhati. Ito na ang sandali. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang kanyang katahimikan, ang kanyang takot. Lahat ay hahantong sa isang kilos na ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Habang si Amaria ay nakatuon kay Kalinga, itinaas ni luwalhati ang kanyang kamay na nanginginig. Ang kamay na mahigpit na humahawak sa tramilya. Sa harap ng lahat, ng mga pulis, ng mga bayarang paramedic, at ni Amaria na nagsisimula ng lumingon. Pinindot niya ang isa pang maliit na butones sa gilid ng hairpin. Ang play button. Sa simula, tanging ang tunog ng ugong ng makina at patak ng ulan ang narinig mula sa maliit na speaker ng device. Ngunit pagkatapos, alam mo nanay, sayang, kung naging masunurin ka lang sana. Ang boses ni Amaria, malinaw na malinaw. Umalingaw-ngaw ito sa gabi, mas malakas pa sa buhos ng ulan. Ang kumpiyansa sa mukha ni Amaria ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Napalitan ito ng purong pagkagimbal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Lumingon siya kay luwalhati, hindi makapaniwala. Ang recording ay nagpatuloy. Isinasalaysay ang bawat salita ng kanyang pag-amin. Ang pagtawag sa pulis? Henyo. Kayo mismo ang nagbigay sa akin ng kailangan ko? Ang Sarhento de Leon na yon, ang kabalyero mo, suspendido na siya. At ang Sampaguita Trust? Aaminin ko, hindi ko alam iyon. Kapag naideklara ka ng permanenteng wala sa katinuan, lahat ng iyon ay mapupunta sa akin. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa kanyang sariling hukay. Ang mga pulis ay nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng galit at pagkadismaya. Maging ang dalawang bayarang paramedic ay namutla. Alam na kasangkot sila sa isang krimen na hindi na nila matatatakasan. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Paano? Bulong ni Amaria, nakatitig sa maliit na hairpin na hawak ni luwalhati. Imposible. Sa isang kilos ng desperasyon, sumugod siya kay luwalhati. Sinusubukang agawin ng tramilya, ang tanging ebidensya ng kanyang kasalanan. Ngunit bago pa man niya ito maabot, humarang na si Kalinga. Mabilis niyang hinawakan ang mga braso ni Amaria. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at hindi matitinag. Amaria Legazpi, sabi ni Kalinga. Ang boses ay mababa
at puno ng awtoridad, habang ang ibang pulis ay inilalabas na ang kanilang mga posas. Arestado ka para sa mga kasong attempted murder, illegal detention, pagbibigay ng nakalalasong gamot at obstruction of justice. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Bitiwan niyo ako. Nagpupumigla si Amaria. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Habang ipinoposas siya, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na tumititig kay luwalhati. Ngunit ang babaeng kanyang inaapi ay hindi na nagpakita ng takot. Sa halip, tinitigan niya ito pabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming matagal nang nawala. Lakas. At mula sa bibig na matagal nang pinatahimik ng takot, lumabas ang 4 na salita. Malinaw, matatag, at may bigat ng paghuhukom. Tapos na, Amaria. Iyon na ang huling huni. Ang huling salita. Ang pagtatapos ng kanyang paghahari ng kadiliman. Habang isinasakay si Amaria sa police car, umiiyak at sumisigaw ng mga pagbabanta, si Captain Robles ay lumapit kay Kalinga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Magandang trabaho, Sarhento. Bukas na bukas din, ibabalik ko sa iyo ang iyong badge. Ngunit hindi sa kapitan nakatingin si Kalinga. Ang kanyang atensyon ay nasa babaeng dahan-dahang tinutulungang bumaba mula sa ambulansya. Isang pulis ang nagbukas ng pinto ng isa pang patrol car at mula roon ay tumakbo palabas si Bantay. Hindi nito pinansin ang kaguluhan. Isa lang ang kanyang tinutungo. Tumakbo ito ng diretso kay luwalhati. Marahan itong isiniksik ang kanyang ulo sa mga kamay ng matanda. Umuungol ng mahina. Niyakap ni luwalhati ang aso, ibinaon ang kanyang muka sa malambot nitong balahibo. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa sakit o kalungkutan, kundi dahil sa labis na pasasalamat, siya ay humagulgol. Ang pulis, ang matanda, at ang aso. Sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng hustisya, ang 3 kaluluwang pinag-isa ng isang karahasan ay sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay napalitan ng isang maaliwalas at mapayapang umaga. Ang dating madilim at nakakatakot na Villa Silangan ay tila isinilang na muli. Ang matataas na damo ay napalitan ng isang hardin na puno ng mga namumulaklak na sampagwita. Ang natutuklap na pintura ay napalitan ng kulay krema na nagbibigay liwanag. Ang gate na dating may kalawang ay ngayon ay bukas, malugod na tinatanggap ang sinumang papasok. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng parehong puno ng mangga, kung saan siya dating itinali, nakatayo si Luwalhati Reyes sa harap ng isang maliit na entablado. Hindi na siya ang babaeng may mga matang walang buhay. Ngayon, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. At ang kanyang boses, habang nagsasalita sa mikropono, ay malinaw at matatag. Walang sino man ang dapat maranasan ang takot sa loob ng sarili nilang tahanan. Sabi niya sa mga taong nakaupo sa kanyang harapan, mga kaibigan, mga opisyal ng pulisya, mga voluntaryo, at iba pang mga nakatatanda mula sa komunidad. Ang katahimikan, kung minsan, ay hindi ginto. Ito ay isang bilangguan. Ngayon, sisirain natin ang mga bilangguang yon. Ito ang opisyal na pagbubukas ng The Sampaguita Center for Elder Bloom, isang pundasyon na itinayo ni Luwalhati gamit ang Sampaguita Trust. Ang Villa Silangan ay hindi na isang bahay, kundi isang santuwaryo, isang lugar para sa mga nakatatandang biktima ng pang-aabuso, isang lugar ng paghihilom. Sa isang tabi, tahimik na nanonood si Sarhento Kalinga de Leon. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado. Ang kanyang badge ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa tabi niya, mahinahong nakaupo si Bantay.
Ang kanyang buntot ay marahang iwinawagayway. At bilang bahagi ng aming misyon, patuloy niluwalhati, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nais kong ipakilala ang aming pinakabagong programa sa tulong ng ating magigiting na kapulisan. Isang programa na magbibigay ng mga kasamang tagapag-alaga na may 4 na paa sa mga nangangailangan. Tumingin siya sa direksyon ni Kalinga. Nais kong ipakilala ang aming unang Ambassador of Hope, ang aking bayani, si Bantay. Nagpalakpakan ang mga tao habang marahang hinila ni Kalinga si Bantay papunta sa entablado. Umupo ang aso sa tabi ni Luwalhati at dinilaan nito ang kamay ng matanda na nagdulot ng malambing na tawanan mula sa mga manonood. Ang proyektong ito, na pinunduhan ng pundasyon, ay magte-train ng mga aso bilang therapy at support animals para sa mga biktima, isang buhay na testamento sa kapangyarihan ng ugnayan ng tao at hayop. Matapos ang seremonya, nilapitan ni Kalinga si Luwalhati. "Congratulations po, Nanay Luwalhati," sabi niya. "Napakaganda po nito." "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa iyo, Kael," sagot ni Luwalhati. Tinatawag na siya sa kanyang pangalan. Hindi na sila pulis at biktima. Sila ay magkaibigan, pamilya. At dahil sa matapang mong partner, inaplos niya ang ulo ni Bantay. "Si Amaria?" tanong niya sa mahinang boses. "Hinatulan na po siya kahapon," sagot ni Kalinga. "Habang buhay na pagkabilanggo, walang parolea. Ang mga kasabwat niya ay tumestigo laban sa kanya." Tumango si Luwalhati, isang malungkot ngunit payapang ekspresyon ang dumaan sa kanyang mukha. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. "May isang bagay para sa iyo, Kael," sabi ni Luwalhati. Ibinigay niya ang tali ng isang tuta, isang Belgian Malinois, na kamukhang-kamukha ni Bantay noong bata pa ito. Isa siya sa mga unang batch ng aming therapy dogs. Pero pakiramdam ko ang unang tahanan na kailangan niyang pagalingin ay ang sayo. Tiningnan ni Kalinga ang tuta na agad dinilaan ng kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at magaan na tawa ang kumawala mula sa kanya. Sa hapon na yon, habang papalubog na ang araw, nakaupo si Luwalhati sa isang tumba-tumba sa beranda ng bahay na dati kanyang pinagpiitan. Ang hangin ay nagdadala ng matamis na amoy ng sampagwita. Sa kanyang kandungan, isang bagong tuta na personal niyang inampon, ang mahimbing na natutulog, ang Baryo Mahilom, na ang ibig sabihin ay lugar ng paghilom, ay sa wakas ay naging tapat sa kanyang pangalan. Ang dating huni ng takot ay napalitan ng tahol ng pag-asa. Ang katahimikan ay napalitan ng mga kwentuhan at tawanan. Tumingin si Luwalhati sa langit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay ay isang madilim na bangungot. Ngunit sa dulo nito, hindi lang niya natagpuan ang kanyang tinig. Natagpuan niya ang kanyang misyon. At sa katahimikan ng papalubog na araw, alam niyang hindi na siya muling mag-iisa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong liwanag na naghihintay. Sa anyo man ng isang taong may mabuting puso o ng isang tapat na kaibigang may 4 na paa. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento nina Luwalhati, Kalinga at Bantay ay ang kahalagahan ng pakikinig, hindi lamang sa mga salitang binibigkas, kundi pati na rin sa katahimikang sumisigaw. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay na ating ginagawa, kundi sa tapang na piliing kumilos at manindigan para sa tama. Kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang paghilom ay posible at ang pagmamahal sa kanyang pinakadalisay na anyo ay ang pinakamabisang lunas sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway na antig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento nina
luwalhati at amarya. At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!